Alright guys, tignan ninyo yung video na to. When you give your phone to a kid, you're not giving your kid access to the world, you're giving the world access to your kid. Yeah, they're not ready for that. Marami sa atin, mapamatanda o bata, may hawak na ng cellphone o mobile phones. Normal na sa atin yan sa panahon ngayon. Ngayon, ito ang tanong. Dapat mo bang pahawakin o sanayin na gumagamit ng mobile phone? Mobile phone ang anak mo, pamangkin mo, o ang isang bata? Sa panahon natin ngayon, dapat nauunawaan mo kung ano ang nararapat. Tara, pag-usapan natin yan sa video na ito. Kung bago ka lang sa channel natin, i-click mo ang subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin na parating. So without further ado, let's go! So yun nga mga tol, play natin ulit yung video dito. Play natin ulit. You give your phone to a kid, you're not giving your kid access to the world, you're giving the world access to your kid. Okay, so sabi dito no sa isang video na napanood ko rin sa internet, may nakalagay dito na watermark o title ng podcast, Sean Ryan Show number 99. Maybe ito yung episode number. At balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. So sabi dito sa video, no, yung lalaki na ito yung sinasabi niya, when you give your phone to a kid, you're not giving your kid access to the world, but instead, ito yung sinabi niya, no? You're giving the world access to your kid. Isipin natin mabuti itong sinabi ni Kuya, no? Sabi niya, kapag pinapagamit mo daw ang isang bata ng mobile phone or cellphone, hindi mo binibigyan ng access ang anak mo o yung bata sa mundo. Kung hindi, ang binibigyan mo ng access ay yung mundo sa anak mo or sa bata, sa isang bata, pamangkin man yan o kung sino man, kanino mang anak. Kung may concern ka at mahal mo yung bata, ay meron kang concern, alam mo na mahalaga tong topic o yung pinag-uusapan natin na to. Dapat naiisip natin yung mga katanungan na yun, no? Kung binibigyan mo ba ng access talaga yung anak mo sa mundo para sa ikabubuti nila, diba? Kasi wala naman tayong pag-iiwasan. Kailangan sa pagre-research, pag-aaral, kahit ilang taon pa yan, no? Kung ano man level niya sa grade school, high school, o ano mang klaseng school yung pinag-aaralan niya, alam natin na makatutulong ito, makabubuti ito kung gagamitin sa tama, kung magagamit sa tama. Kasi kahit nga ang matatanda, 'di ba, alam na nila yung tama at mali, pero 'di ba, natutukso, nagkakamali pa rin, hindi pa rin nagagamit sa tama at maraming tao hindi ginagamit sa tama. Kaya yung tanong, no, binibigyan mo ba ng access yung bata o yung anak mo sa mundo para sa kabubuti nila, o binibigyan mo ng access ang mundo sa anak mo? At alam natin ang mundo ay puno, nababalot ng mga bagay na alam mong hindi dapat nakapapasok sa anak mo. At meron tayong tatlong bagay na pwedeng makita dito, no, para mas malinaw, maintindihan natin na meron kapahamakan. Baka hindi natin naiisip, hindi natin nai-imagine, ay ito yung ilan sa mga bagay na pwede may konsidera na isang bagay na hindi dapat makita o mapasok sa buhay ng isang bata. So number 1, cyberbullying, harassment, threats, or exclusion, diba, online, o yung pag-exclude sa kanila ng mga tao na magdadala sa kanila sa mga emotional status na hindi maganda, low self-esteem, or even depression or suicidal action. Ilan yan sa mga bagay na makikita natin na ang isang bata kapag na-expose sa mga ganitong bagay ay hirap o mahihirapan sila na ito'y takasan o iwasan. Kasi nandun nga nandun yung exposure sa mga ganitong bagay. Cyberbullying, andyan yan, 'di ba? Online, sa social media pa lang, sa Facebook pa lang makikita mo na mga comment section pa lang kung saan ka pupuntang mga post or sa feed mo lang, 'di ba? Share ng mga friends mo, classmates mo. Kahit hindi ganun yung
yung environment mo sa totoong buhay, in real life, sa family mo or sa circles of friends mo sa totoong buhay. Pero pagdating sa social media, nandun yung exposure natin lahat sa toxic na environment. Kaya isa sa halimbawa natin dyan ay yung pagkakaroon ng cyberbullying. Ma-expose natin yung sa mga bata. Isa to, no? Harassment, no? Yung pag-exclude sa kanila, yung pang-bubuli na hindi sinasama, diba? Pinaparamdam sa kanila na wala silang value o yung buhay nila ganito, ganyan, kung ano man, kung meron kayong broken family, nandyan yung pang-insulto, nandyan yung pagbibiruan na hindi maganda, or name it, anything na makapagdudulot ng hindi maganda sa kanila emotionally, nandyan sa internet, sa social media, kahit nga sa mga games, diba? Nandyan yung may mga bastos silang makakalaro, diba? Meron silang mga nata-trash talk, na-expose sila dun sa ang mga bata, na-expose dun sa mga bagay na dapat hindi nila na raranasan, pero sa murang edad, sa maagang pagkakataon ay exposed na sila doon. So what do you think na magiging epekto nito sa isang bata? Dalawa lang, no? It's either sila ay maging biktima ng mga bagay nito or ma-adapt nila, maging sila yung nag-a-act, sila naman yung gagawa ng mga ganitong bagay sa kapwa nila bata. So isa yan sa pwede natin considera na maaaring maging masamang epekto. Sure yan, no? Hindi yan maaari. Sure na masamang epekto na maaring maranasan ng isang bata. Kasi hindi naman natin 100% na pagka gumamit kagad ng isang bata ng gadget or mobile phone ay yun na kagad yung ma-experience nila. Depende pa rin yun. Mamaya pag-uusapan natin bakit depende pa rin na maranasan nila yun o hindi. Pero napakalaki ng tsansa na yun yung ma-encounter nila, ma-experience nila. Number 2 ay yung exposure to inappropriate content. Diba? Despite ng efforts ng iba't ibang ahensya, iba't ibang mga institution para i-regulate yung mga content sa internet, lalo na dun sa mga bagay na hindi dapat ma-expose ang mga bata, ay kahit na ganoon may mga countermeasure, may mga ginagawang paraan ang ating gobyerno at iba pang mga organization para ma-prevent yung exposure ng mga bata. Ay nangyayari pa rin yun, no? Na kakaroon pa rin ng daan itong mga masasamang bagay na ito sa bata para sila'y maabot. So yung mga inappropriate na content, sexually, violence, explicit, o yung mga bagay na nagpo-promote ng harmful behaviors. I think it's something that we really have to address for the well-being and the safety of the young generation. The investigations into the platform are aimed at seeing whether the companies behind these social media accounts violated consumer protection laws and ultimately put children at risk. Tulad ng mga pagtitake ng mga substance, sabihin na natin yung mga masasamang elemento na ipasok sa katawan, chemical man yan or physically, na makapagdudulot ng pinsala sa kanila, nandun napakataas ng risk. Isang pindot mo lang, 'di ba? Kung may pumasok na advertisement kung hindi talaga nagagabayan ng isang bata, ay naroon napakalaki ang tsansa at nandun sila sa risk sa pagkakaroon ng experience sa mga bagay na ito na alam natin ay may maidudulot na hindi maganda sa kanilang mga pagkatao habang sila tumatanda. Kaya sa panahon ngayon, ang raming bata pa lang meron ng behavior ng pagiging kriminal. Alam natin yan sa mga balita, sa mga pahayagan, makikita mo yan kung ano ang mga kinasasangkutan ng mga kabataan. Kasi doon pa lang sila sa maliit o early stage, na-expose na sila sa iba't ibang mga bagay na hindi dapat nila natututunan o hindi dapat nila na-adapt, nakukuha o nararanasan. So, pangatlo, lastly sa example natin o halimbawa natin ng mga bagay na dapat
maunawaan natin na napakadaling pumasok sa buhay ng ating mga anak or sa mga bata kapag sila'y gumagamit ng mobile phone, mga gadgets na may access sa iba't ibang platforms na merong feature na pwede ka makipag-communicate sa iba't ibang tao. Ay isa nga dyan yung mga online predators, diba? Pag sinabi natin predators, ito yung mga matatanda na, no? Mga tao na maari na sa edad na sila, no? Kadalasan sila yung nasa edad ng gusto or adult na talaga. Sometimes ay hindi pa ganun katanda pero hindi kasing bata ng mga bata na gumagamit talaga ng phone ngayon, no? Diba? Kasi minsan 5 years old, 3, 2 pa lang meron ng access sa phone. What if pa yung mga 8 years old above? So napakalaki ng chance na maka-encounter sila ng mga online predators na gumagamit ng social media, online games, kahit yung mga chat rooms, diba? Para linlangin o dayain yung mga bata. Kinukuha yung kanilang tiwala, tapos ay ini-engage sila sa mga inappropriate activities or mga harmful behavior. Kaya makikita ninyo kahit sa balita, maraming mga bata ay na-expose dun sa madalas, diba, sa mga sexual na aktibidad. Ginagamit ng mga online predators yan, at iyan ay isa sa makikita ninyo na realidad na hindi natin maikakaila na nariyan, ilang taps lang, ilang clicks lang, nandun na kagad sila sa mundo na yan. At ilan lang yan, no? 3 lang yung binanggit natin, no? Pero napakarami na pwede silang makita at maranasan pumasok sa buhay nila. Pero ano magagawa natin? Nandito na tayo sa panahon, generation na ito yung isa sa number 1 na nagiging kasangkapan, kagamitan ng isang tao. Kumbaga nagiging basic things na kanilang na-afford or they're able to touch. Nagkakaroon kagad sila ng possession sa mga bagay na ito, no? Itong mga gadgets or mobile phone particularly. So wala tayong pag-iwasan, pero meron tayo ilan sa mga bagay na pwedeng i-considera to counter this danger na itong mga risk na napag-usapan natin kanina. Number 1, pwede tayong dahil online, dahil gumagamit ng mga mobile phone at hindi maiwasan, ay i-engage natin sila dun sa mga positive online communities. Diba? Napakarami din naman yan. Sa totoo lang. Pag sinabi natin positive online communities, ito yung mga grupo ng mga tao na as much as possible ay mga kaedad din nila na gumagawa ng mga bagay na tama or productive, makakatulong sa kanilang personal growth. So makikita ninyo yan kung pagkaaralan, sikapin lang ninyo na tignan iba't ibang mga bagay, at ito yung ilapit natin sa kanila habang sila ay gumagamit ng mga bagay na yan, ay parte sila ng komunidad na merong maganda, merong mabuting gustong lakaran. At alam naman natin hindi naman perfecto, walang perfect at walang perfecto talaga, kahit ano community pa yan, kahit gaano pa ka-positive yan. Pero at least, diba, these communities are striving to do the right things, no? Instead na walang proper na circle of people na gustong gumawa ng tama. Kasi sa mundo na to, punong-puno yan ng mga tao na kung hindi mga bata na hindi nagagabayan, mga matanda na tumanda na walang gabay. Kumbaga walang pinagkatandaan. Kaya ang mga naituturo rin nila sa mga nakakausap nilang kabataan ay nasa mababaw na aspeto, hindi pumapasok doon sa mga basic principle man lang ng kung ano yung tama. Kung minsan yung matatanda pa nakapagtuturo ng mali sa mga bata. Pero sabi nga natin kanina, walang perfecto. Pero kung na-engage tayo, syempre tayo mismo, no? Meron tayong mga positive na community. Kahit sa Facebook lang makikita mo may mga community na naglalayon na magtulungan, at ini-engage natin maging mga anak natin sa mga
magkaroon sila ng mga kasama, mga kakilala na makakatulong sa kanila, magiging maayos yung lakad nila habang lumalaki, tumatanda sila. Yung mga nakakausap nila matino, natural yung isip din nila magiging matino din sila. Kung syempre depende pa rin kung natuturuan natin yung anak natin maging interesado dun sa mga bagay na nararapat. Then lastly, no, siguro last na to, at marami naman, no, kung hanapin lang ninyo, maraming solusyon para magabayan natin sila. Lastly ay yung parental guidance and monitoring. Wala pa rin tatalo sa paggabay ng isang magulang at pagmamonitor. Diba kasi yan yung nawawala, nagiging salat ang mga kabataan ngayon. Kung hindi wala silang nagga-guide sa kanila o wala silang magulang na, diba kasi kung walang magulang, ang mga kasama nila ay maaring mga nakatatandang kapatid, lolo, lola na kadalasan kapag may edad na hindi na masyadong maalam sa mga gadgets, although marami din namang may edad na maalam sa mga gamit, pero mostly, 'di ba? Kapag ang bata nandun sa environment na walang magulang at ang kanilang mga naging guardian ay maaring ang kanilang lolo, lola or kung sino man na hindi aware, hindi napapansin yung kahalagahan na sila'y gabayan dun sa mga bagay na yon, ay syempre napapabayaan sila. So maraming ganoon ng sitwasyon at kahit may magulang pa nga, 'di ba? Ay kung busy yung magulang, napapabayaan at ine-expect ng magulang nila na ang anak naman nila or ang kanilang mga kasamang bata na gumagamit ng mga devices or mobile phone ay hindi naman makulit na bata or hindi naman pilyo o mga katulad nun, ay naniniwala sila na hindi mangyayari ang anumang bagay sa kanilang mga anak o kung sino man na bata na kanilang hinahandle, ay na marami nagugulat na lang bakit nangyari ito, bakit ganito, ganyan, kasi nawawala na yung pagmamonitor, napapabayaan, hindi natin sila nag-guide, hindi tayo nakapagbibigay ng time, ng effort to guide them. So lastly, bago tayo magtapos sa video na to, napakahalaga yung pinag-uusapan natin na hindi natin magagawa maipagbawal yung mga gamit na ito, no? Ang mga mobile phone sa mga bata, sa kadahilanan na ito'y isa na sa necessity pagdating sa kanilang mga schools, dahil lumalakad tayo sa teknolohiya na nag-a-advance na tayo, no? Pero ang mga principle, ang mga basic na dapat natututunan nila, dapat na ipoprovide natin. Paggabay sa kanila habang sila tumatanda, ang relasyon natin sa kanila, ang pagpo-provide natin ng mga pangangailangan nila, hindi lang dun sa mga material, kundi syempre una sa lahat yung spiritual, psychological, syempre yung relasyon natin na bilang isang gumagabay sa kanila, napakahalaga niyan. Kung meron tayo nun, kahit na gumagamit sila ng mga bagay na yan, kahit na sila ay kung minsan nagkakamali, na sila ay mapunta sa isang lugar na hindi nila alam o makakilala ng mga tao na hindi maganda ang interes, ang intention sa kanila, ay meron na silang foundation, meron na silang kaunawaan dun sa mga prinsipyo na dapat alam nila, kasi nagagabayan natin sila, binigyan natin ng effort, minonitor natin, nagkaroon tayo ng maagap na pag-iingat sa kanila bago dumating yung peak moment, yung panahon na nandun na sila sa kapahamakan mismo. So ikaw, anong masasabi mo sa video na ito? Dapat mo bang pagamitin, sanayin ang iyong anak o ang isang bata sa mobile phone, o dapat silang pagbawalan? Comment down below at ituloy natin ang pag-uusap dyan sa comment section. Muli, kung di ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin na parating. See ya sa susunod na video.